pagkakaisa ay hindi lamang slogan para mahalala siya bilang presidente. Ito ay matapos gang italaga nito si Carlos Primo David bilang Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources of DENR. Ayon sa Malacanang, hindi lamang ang mga naging taga-suporta ng presidente ang maaring italaga, kundi pati ang mga personalidad na nakitaan ng kakayanan para nga sa tungkulin sa gobyerno. Sa isang pahinang appointment paper, binanggit na maglilingkod si David sa ilalim ng Marcos administration. Ang hindi po si David ay anak ni na University of the Philippines Professor Randy David at dating Civil Service Commission Chairperson Karina David. Kabaray mga kilalang mga supporters ni na dating Vice President Leni Robredo at dating Pangulong Corazon Aquino. Noong Agosto 2022, iniluklok din ni Pangulong Marcos ang labor leader na si Alan Tanhusay bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development. Paasa naman po si Vice President Sara Duterte ang lesbian, gay, bisexual, transgender at iyong tinatawag po yan na LGBTQ community para mapakasalan itong kanilang partners at mabigyan ng proteksyon sa ilalim ng ating batas. Ginawa ng Vice Presidente po ang naturang mensahe kasabay na rin ng pagdiriwang ng Valentine's Day ngayong araw na nagsilbing guest speaker sa ika-62 free mass wedding na inisponsor ng Parañaque sa 64 na bagong kasal. Ibinunyag din po ng Vice Presidente na natatalakay na rin itong naturang proposed LGBTQ+ protection kay Senator Robin Padilla. Naaresto ng pulisya sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig kasunod ng sumbong na nakaabot sa mga pulis na mayroon daw tauhan ng Office of the President ang nanutok ng baril sa iba ay ang taong nasa likod ng tinatawag na appointment scam matapos sa lumutang sa tanggapan ng Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group ang iba pang biktima ng nasabing suspect. Ang appointment scam ay isang uri ng modus kung saan hiningi o hinihingan ng suspect ang target na bibiktimahin ito ng malaking halaga ng pera kapalit ng pangakong pwesto o posisyon sa gobyerno. Kabilang sa mga naging biktima nito ay ang dating mga aktres sa si Rosana Roses at Gwen Garcia na inahagi na kanilang sunurang tinig.